Okay. Pakilala ang sarili. At ano ang inyong Okay na po. Sige. Okay po, ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat po dyan. Ako nga po pala si Salvador Avila po. So, ang grupo po namin ay Binanban Group po. Pag sinabi pong Binanban, ito ay pinag-urian pong isang kakanin po. Kakanin, Binanban, ito ay nagsisimula sa maliit na puhunan na kailangan tulong-tulungan ng aming grupo. Lalo na kapag ito ay ginagawa o pinaghahandaan lalo na pag may piyesta po. Dumarating sa aming barangay. Hindi ito isang, dalawa o isa dapat ang gumagawa. Ito ay dapat pagtulong-tulong sa paggawa ng Binanban. Hindi lang ito basta masarap o timpla, kundi sa magandang samahan ng isang grupo. Ito ay dapat bawat grupo o individual ay kailangan magkaroon ng kaalaman na mahikayat ang bawat isa na ito ay makakatulong sa bawat pamilya ay pagluluto ng simpleng kakanin. Ito ay marahil sa tiyaga at sakripisyo ay nakakatulong ito sa pamumuhay ng isang pamilya. Ginagawa ito ng isang pamilya para sa kanila sa tinagurian na makapagtapos ang kanilang mga anak po sa pag-aaral po. Ang aming grupo po ay meron po na walong barangay po ang nakasaad po dito. Ang barangay Kabanbanan po, siya po ang tinagurian ng mag-online seller po. Sa pag-online seller po ay siya po ang gagawa para dumami po yung mga customer na mahikayat ang pagbibenta ng kakanin. Ang La Purísima po, sila po ang maghahanda ng kagaya na lamang ng pagluluto ng kakanin ay kagaya na lamang ng bigas at asukal po. Sa bigas asukal po, sila po ang maghahanda. Meron po dito sa barangay po, Tumagudtod. Yung Tumagudtod po ay siya po ang tinagurian na mag-aayos na kinakailangan na magbalot ng kagaya na lamang ng dahon at niyog po at para magawa po yung isang bagay na pagluluto ng isang kakanin. Salvation Baybay at Pabrikay, sila po yung magluluto o maglalaga pa para maayos po ang lahat ng mga produkto na pagluluto ng isang kakanin. Ang binaliw po ay sila po yung handa sila mag-deliver para makaraos po sa pang-araw-araw ng aming pagtitinda. Salamat po. Ang galing naman na meron na kayong livelihood project na pwede nating gamitin para makahanap tayo ng puhunan para sa inyo. Okay, thank you very much, Salvador, at sa team Binanban. Kailangan matikman ko yan, ha? Magpunta mo dito. Punta mo dito, ma'am. Pagpunta ko dyan, kailangan matikman ko yan. Yung pangalawang grupo po, ang grupo ni Joanny. Upload nyo sa GC, ha? Yung sinulat nyo. Magandang tanghali po, ma'am. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Oo, Joanne. Hello po. Kami po, ang team namin ang pangalan namin ay Angat Disabilidad. Wow. Ang letter E po ay ginawa naming aktibidad, ang N ay na, at G ay gamit, ang E ay ang, atas ang T ang talino. Angat Disabilidad. Ako po ang team leader at ang aming pong project ay Cerebral Palsy Awareness Concert. Wow. Fundraising po, ma'am, para sa mga cerebral palsy. Concert for a cause. Okay. May working committees po kami sa program po. Ang ma-serve po si Kuya Whiskey. Tapos po sa ticket may naka-in-charge man po si BB Cam. Sa sound system si Manay Lisa and si Kuya Timothy. Sa raffle registration, tapos sa collection po ng tickets si Ate Margie at si Ate Malin. Ito po ay concerto sa mga kapatid nating paralitiko. Ang mag-assist po ay ang band ng Ortho-Visual Band and Friend na mga PWD din po ang magtutugtog. And then
Compose po ito ng Barangay San Pablo, Santo Domingo, Sibubo, Balungay, Mangiring, Incamuning, and Lungsad. Wow. I-online natin yan ha, para maraming bumili ng ticket. Okay na po ma'am, dalawang grupo lang po. Okay, salamat sa kalabangga at sa inyong active po nga pakikilahok. Okay, next. Sino ang next? Ang Love o Compostela? Compostela na po, ma'am. Ready na po, ma'am. Okay, ready, go. Compostela? Okay. Okay na po, ma'am. Magandang hapon po, ma'am, sa lahat. Ako po ay si Ronelyn J. Mahinay, galing po sa Barangay Kanamukan, Compostela, Cebu. Ang amin pong team ay tinatawag na Pink Team. Ang ibig sabihin po nito, malawak na mga kaisipan, magaan sa pakiramdam. At ang aming tema po ay grupo po ito ng mga kababaihan na gustong paunlarin ang mga kakayahan tungo sa maunlad na bayan. Ang una po naming project service ay tinatawag po naming community service po muna. Ako po yung team leader at ang mga members po ay sina Imelda, Lynn, Rosemary at Lorraine. Kami po lahat ay magtutulong-tulong kung ano po pong lugar ang aming bibigyan ng community service gaya ng paglilinis, pag-a-arrange ng mga tanim, at pagsisegregate sa mga basura sa nabubulok at hindi nabubulok. At ako rin po ay tutulong ang mag-monitor sa aming grupo. At tungkol naman po sa livelihood project, ang nais ko pong ipamalas na proyekto ay yung paggawa po ng kakanin, famous po siya dito sa Cebu na tinatawag nilang kisiyo or kiso processing. Ito po ay galing sa gatas ng baka at gatas po ng baka, pwede po din ng kalabaw. Depende na lang po kung paano ang paggawa. Hayaan nyo po at kung kayo ay pupunta dito sa Cebu, ipapatikim ko po ang gawa po namin. Salamat po. Thank you, Annalyn. Let's go. Hello po, ma'am. Magandang hapon po. Hello, pagandahan na. Pagandahan ng team leader. Hello po, ma'am. Kami po ang Team Payaman. Ang aming grupo ay binubuo ng 5 members na sila Archie, Christina, Annalyn, Peterus at Agustina. Ang kahulugan po ng aming team ay ang Team Payaman ay ang palaban para umangat ang aming buhay. Ang napili po namin kabuhayan ay babuyan po. At sina Christina, Annalyn, Archie, Peterus, Agustina, sila po ang nagdadala ng budget plan ng kulungan at sa mga biik. Si Archie naman po at si Christina ang nagpaplano sa pagpatayo ng peggery, semento, bubong, pako at sahod ng mga karpentero at ang pamasahe nito. At si Petrus at Agustina naman po ang taga-alaga at taga-benta na pwede nang ibenta ng mga biik. Maraming salamat po. Okay. Next group po, ma'am. Next group. Next. Okay. Ako po ay si Janelle Sotomayor sa tinatawag ang aming Team Wallis. Ang kahulugan ng aming grupo ay naniwala po kami na bilang isang mabuting mamamayan ay magsisimula muna sa paligid. Ang aming leader ay si Eileen Jula. At gusto naming maging proyekto sa aming komunidad ay maipasa sa mga ideya ng mga tao na our goal is to cleanliness is the best policy, na
Ang tungkulin ang naming membro ay si Irene Juna ay to lead their workers' functions effectively to their respective role. Na si April Project naman ay ang kanyang role ay to supervise her sweepers. Kami mga sweepers, Janelle Sotomayor at si Emilia Arnijo, is to maintain cleanliness of our community or surroundings. Salamat po. Okay, thank you, Janelle. Next floor po, ma'am. Next. Magandang hapon po sa ating lahat. Ako po si Delia Avila. Ang team namin ay mapagmahal. Mapagmahal sa kapwa, magbigay ng tulong serbisyo galing sa puso. May malasakit sa kapwa, mag-home, visit, ang ating leader ay si Harold Gakrama. Project name, Medical Mission and Free Check-up Medicine. Tungkulin ng member, Chairman Harold Gakrama, Vice Chairman Dentil Avila, Secretary DC Plasencia, Treasurer Joseph Bona, Auditor Rosalie Rota. Maraming pong salamat. Thank you. Tapos na? Yes po, ma'am. Okay. Okay, thank you. Kala Compostela, ang top. Maui. Hello po. Ang mag-una po mag-represent ang Group 1 po na pinangunahan po ni Ate Merly. Okay. Saan po ang venue nyo? Hindi po. Hindi po ako. Oo, kailangan. Satot daw na? Dire, mapurol po. Ulo ka mga po mo. Para makita ka di. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ma'am, ang aming pong pangalan, ma'am, ng aming team ay Pangkabuhayan. Tapos, ang aming namang kalawang bigyan ng kahulugan ng aming pangalan, hanap buhay para mabuhay. Ako po yung team leader. Ang aming project, ang aming pangalan ng aming project ay Sari-Sari Store po. Ito po yung mga member ko. Ilse Moralios, Grace Dosel, Lucila Adang, Marlene Adi. Nagtakda ng mga tungkulin para sa bawat membro. Mag-uusap kung anong mabuting gawin, mag-a-assign ng iba't ibang gawain kung sino ang nakatuka sa pambibili at kung sino ang magbabantay ng tindahan. At ang iba ay maghahanap ng magandang solusyon kung paano paunlarin ang aming negosyo. Kailangan mayroong pagkakaisa ang aming grupo at kasama po na mayroong kaming pagtitiwala bawat isa at respeto sa aming mga sarili. Thank you po, ma'am. Maraming salamat. Next. Ayun po ang aming thank you po kay Ate Merly. Siya po ang aming leader sa Group 1. Ngayon po ang next po ay si Ate Lenny, leader po ng Group 2. Good afternoon po. Afternoon. Ay buhay. Ang team project magkaroon po ng pangkabuhayan tulad ng bigasan. Ako po ang leader. Ang tungkulin po ng leader ay maghanap ng supplier kung saan mura at para itinda sa kaya ng halaga sa customer at responsibilidad ko pong monitor ang miyembro ng aking grupo para po masukat kung lahat po ay ginagawa ang kanilang tungkulin dahil ang grupong ito ay magkaroon ng hanap buhay bawat isa. Ang
Ang mga miyembro ko po ay sina Maria Regina Sibada at Laura Del Adao at Beverly Propidelio. Ang tungkulin po nila ay gagawin ng mga miyembro, i-schedule ko po, i-schedule ang bawat isa kung kailan sila available para magbantay ng bigasan. Yun lang po. Salamat po. Thank you. Tapos na? Meron pa? Grupo lang. Okay, thank you, Mawin. Next, ang San Jose. Nakahabol ba ang San Jose? NDE? Ma'am Carmen, parang iba yata yung pagkakaintindi namin dito sa sa group. Pangkabuhayan pala yun. Kahit ano, okay lang. Kahit ano project. Kanya-kanyang ano. Okay lang yan. Kanya-kanya. Hindi lahat pangkabuhayan. Sa Calabanga, meron sila, akala namin pangkabuhayan yung ano. Hindi lahat. Sige, okay lang. Okay po. Okay na po. Okay po, ma'am. Sige, go. Okay po, ma'am. Sino mauna? Ang mauna po, ma'am, ay dito sa amin sa San Jose, ma'am, ang mauna po ay ang Group 1. Ang kanila pong leader ay si Ma'am Flor Panangin. Okay, Ms. Or Ms. Flor, go ahead. Mayong hapon. Good afternoon, ma'am. Afternoon. Ako ang group 1 leader. Ang Nawala. Nawala si Caraga. Yan. Naririnig na ba ako, ate? Kanina po. Ay, thank you, Lord. Diyos ko. Kung saan-saan na ako pumuntang lugar dito sa lugar na to. Intermittent talaga lahat ng internet. Yan. Okay, Wendy. Andiyan ka na, Wendy. Okay. Wendy. Meron pa? Ayun. Sige, go ahead. Good afternoon, Ma'am Carmen. Good afternoon. Ako po ang group. Ako po ang group 1. Sa amin, partnership o opportunity you invest in. Wala ulit. NBE. Pwedeng i-record nyo na lang tapos upload sa GC. Yes mo, ma'am. Ganun na lang talaga kasi mahangin doon, ma'am. Oo nga eh. Kaya Okay. nga, challenge Pwedeng talaga. Wendy, record nyo na lang. Record nyo sa record tapos upload sa GC, ha? Okay po, ma'am. Okay po. Okay, we will proceed na tayo sa ating lecture. Okay po, ma'am. Okay, so maraming salamat sa lahat, no? At nakakatuwa na nakabuo agad kayo ng proyekto, no?
At yung mga proyekto na yan ay ating titignan, tatalikan natin pagkatapos na matapos natin itong ating mga dagdag na kaalaman tungkol sa pagbuo ng team. So, ipagpatuloy natin, tayo ay bumuo ng team at kayo ay nag-isip ng proyekto na kayang isagawa ng inyong mga team. Okay. Ayun, ano pa ang mga karakteristik o yung ang katangian ng mga epektibo na team? Una, kailangan sila ay may clear vision or purpose. Ibig sabihin, maliwanag ang kanilang pananaw o ang kanilang mga layunin. Diba? Halimbawa, example natin si Calabanga, si Binanban, no? Yung team Binanban, ang purpose nila kailangan magbebenta sila ng kakanin na binanban, no? At nagbigay sila ng kanya-kanya ang tungkulin sa bawat miyembro dahil gusto nila makabenta sila ng masarap na binanbaan. At binanggit nila kung ano yung kanilang mga kailangan, kung ano ang kanilang gagawin. Ano ang kulang? Kulang na lang ay sabihin nila kung magkano ang puhunan na kanilang kailangan. Pero yan ay matututuhan natin kapag tayo ay nandoon na tayo sa ating proposal writing session. Then, shared commitment. Kailangan kayo ay pare-parehong masigasig, no? Kailangan kayo ay sigasig at kagustuhan na ito ay matupad. Yung tinatanaw ng inyong team. Halimbawa, kung kayo ay team na sasali sa singing contest, ano ang goal nyo? Ang goal nyo, syempre, kailangan kayo ay manalo. At gagawin nyo ang lahat para kayo ay manalo. Si Team Kabanban, gusto niya bumenta siya ng marami at mayroon silang pangkabuhayan na paghahati-hatian. Ayun, yun ang magtutulak sa inyo para kayo ay magkaroon ng commitment o sigasig na kayo ay magkaroon ng isang matagumpay na proyekto. Maliwanag ang mga papel at ang responsibilidad. Ano ang mga tungkulin inyo? Kailangan yan ay nakasaad o nakasulat. At kailangan, pinaka-importante, dapat kayo ay may tiwala sa isa't isa. Dahil kung hindi kayo nagtitiwala sa kakayahan ng bawat miyembro, anong hindi maganda ang inyong magiging relasyon sa pagtatrabaho para matupad ang inyong proyekto. At meron kayong mutual accountability o pare-pareho kayo na mananagot kapag ang isa ay hindi nakatupad sa kanya, kung hindi ninyo matupad ang inyong tungkulin. Kaya kailangan kayo ay handang panagutan ang tungkulin o naibigay sa inyo. At kailangan din ay pinagdiriwang natin ang individual and team success. Halimbawa, nakakuha tayo ng puhunan. Dapat celebrate tayo. Hindi naman yung gagasusin yung puhunan nyo para kayo ay mag-celebrate, no? Ibig sabihin, kailangan, halimbawa, ang inyong pag-celebrate
ay magsimba kayo sabay sa bahay, ipakita ninyo na nagpapasalamat kayo. At kapag ang isang miyembro ay nakakuha, uy, si ang laki ng benta niya ngayon. So yan, syempre, incentive, meron tayong incentive mechanism na ibibigay sa kanila. Ang pagdiriwang ay hindi lamang, ibig sabihin, kailangan i-acknowledge natin ang mga accomplishment ng bawat miyembro ng ating team. At kailangan din tayo ay may malasakit, no, sa mga tungkulin at proseso na ating ibibigay sa ating mga kagrupo. Kailangan ipakita natin na we care na matapos mo ang iyong tungkulin o ang iniatang sa iyo na responsibilidad. Siyempre, kapag tayo ay nakikipagtrabaho sa ating grupo, marami tayong mga challenges. Kaya kailangan itong mga challenges sa ito ay ating hinaharap na may creativity. Hindi yung basta na lang tayo magagalit, basta na lang tayo magkakagalit, at basta na lang tayo maghihiwa-hiwalay. Kailangan ito ay ating lutasin at harapin ng may malawak na pangunawa, ilang mga taong may sapat na pag-iisip at may sapat na karunungan at kaalaman sa paglutas ng mga problema. At kapag kayo ay team, hindi isa lang ang nagdedesisyon. Kailangan ang desisyon ay pinagkakasunduan. Kailangan majority, halimbawa, ipapautang ba natin ito kung parte ng ating tubo sa isang miyembro. Kailangan yan ay pinagdidesisyonan at hindi isa lang ang nasusunod. At syempre, pinaka-importante sa lahat, kailangan natin ng regular na komunikasyon o pakikipagtatas-tasan at mga feedback, no? Hindi pwede na kung kailan kayo nakatitig ng chismis, sa ala kayo mag-uusap. Kailangan kayo ay madalas o regular na nagkakaroon ng mga reflection, pag-aaral sa inyong mga ginagawa, pwedeng monthly meeting o kung ano man na para sa ikauunlad ng inyong grupo. Okay ba? Meron mga tanong? Kung wala na tanong, punta na tayo sa susunod. Okay. Hingit ang tayo dito ng mungkahi o tig-iisa sa bawat area. Ano sa kalagay ninyo ang pinakamagandang katangian ng inyong team na nakita ninyo ngayon? At nagbigay ng, at bakit? Nagbigay ng at least 2 reason. Ayan. So, yan ang O kaya, pwede kayo pumili sa 2 question na yan. 2 lang pala yan. Okay, so, ano sa palagay ninyo ang katangian ng inyong mga team na pwede ating paunlarin? Bangga? Para mapaunlad. Sino? Ito sa 2 team.
Whiskey, ikaw na naman. Aram na nila, mama. Whiskey, ikaw ulit. Hello, ma'am. Magandang hapon po. Okay. Ma'am, pwede po bang pag-ulit katanungan na Ano, medyo na ano sa palagay mo, ano yung katangian ng inyong team na pwede nating alakasin? ano ma'am, isa sa katangian po ng aming team, naisip kasi namin angat, disabilidad, yung angat, aktibidad, ano ba yan? Aktibidad na gamit ang talino, kaya kitinagurian naming angat. Ngayon, nakapokus po kami doon sa project proposal siguro na gagawin namin na konsyerto para sa mga paralitiko. Ngayon naman, it's a kind of fundraising activity sa lahat ng mga cerebral palsy. Ngayon po, siguro naisip namin na magkaroon ng sustainability ito kasi po para yung banda rin ng PWD ay masustain. Ano po, yun naisip namin. Masustain at magamit ito sa livelihood project. So, gusto ninyo na ang inyong team ay maging event organizer para sa Pampanga. Opo, ganyan nga po, ma'am. Yun, okay. So, maganda. So, ibig sabihin, kailangan mag-aaral kayo o magte-training kayo para sa mga event organizing. Yes, ma'am. Magtutugtog kami sa mga ballroom dance. Mga grand auditorium. Para hindi lang konsyerto. Ay, may pangalan, wala namang yung pangalan mo, konsyerto para sa paralitiko. Yes, ma'am. May kadagdagan din daw po yung Binanban Festival. Ay, Binanban, ano ba yan? Binanban team. Wala na? Oo, okay. Very good. Thank you. Thank you. So, yun ang gusto nyo na paunlarin pa ang inyong katangian para kayo ang maging event organizer para sa mga activities for disability. Okay, thank you. Meron pa ba? Wala na po, ma'am. Okay na po. Okay, thank you. Compostela? Meron po, ma'am. Meron. Okay, sige. Po, ma'am. Yung magandang hapon po, ma'am. Ako po si Ronelyn Mahinay. Ang ibabahagi ko po ay tungkol po sa aming team, PINK. Ang dalawang katangian po na nais kong paunlarin pa ay yung pagiging open-minded sa bawat isang miyembro kung saan dapat nakikinig tayo sa bawat opinyon ng isa't isa. At yung pagiging porsigido po sa ginagawa na may kasama sa puso at sa isip po. Kasi aanhin po yung meron na kayong kapital, meron kayong mga miyembro, kung wala naman po sa puso at isip yung ginagawa nila, useless po ang pagiging isang team namin. Yun lang po. Salamat. Very good. Very good yan, Ronaldin. Very good. Kailangan ikaw talaga ay maging matatag sa paghawak ng iyong team. Thank you, Compostela. What about sa top? Ito po ang magpe-present po, galing po sa group 2, si Ate Lenny po. Okay, Miss Lenny. Hello po, good afternoon po. Ang pagkakaisa po, para tuloy-tuloy ang common life. Yun lang po. Salamat po. Pagkakaisa, tama. Yan ang isa sa pinaka-importante na yan ang pinaka-importante para sa isang team, yung pagkakaisa. Okay, thank you, Taap. Wendy, meron ba sa iyo? Wendy. Ma'am? Oo. Ano pong tanong? Nasa Putol-putol kasi, mami. Nasa screen, di ba? Wala pala sa screen. Wait, ano ang katangian ng inyong team na gusto ninyong paunlarin? Ano po? Ang katangian po ng aming team na gusto naming maano is yung pagkakaisa po ng grupo namin. Kasi sa
dito sa mga kasama kong mga persons with disability, may iba-iba silang mga hindi, may iba-iba silang mga yung isang sa aming team si Kuya Eduardo, nagpipinta siya. Kaya yung team namin, ang aming project ay printing press kasi siya marunong siyang mag-printing tapos i-ano na lang namin siya. Tutulungan namin siya sa kanyang para kasi alam niya na may sustainability yung team namin, yung presidente namin may talent po. Okay, good. Isa, no? Yan ang isa sa pinaka-importante nga. May dagdag pa po daw yung presidente. Okay, may dagdag. Okay, Ma'am Carmen, magandang hapon po sa inyo. Bilang aking leader ng grupo namin, yung project namin at t-shirt printing, manufacturing, magtatahin ng t-shirt ay kami po ay nagkakaisa na yun ang aming maging kabuhayan. Dahil sa buong Dinagat Island ay kami po ay makapag-supply ng mga t-shirt sa municipalities, sa mga barangay, sa mga person with disability o sa school. Dahil kinakailangan talaga yung mga naturang t-shirt na kinakailangan sa bawat activities ng naturang municipality, schools, or barangays, or whatever gagawin nila. Yun ang nakita namin na yan ang pinakamaganda naming layunin. So karagdagan namin dyan para manatili ang grupo ay nagkaroon kami ng cooperation, nagkaroon kami ng sacrifices kung ano man ang dapat namin gawin na makukuha namin. Dapat kukunin namin yan through the cooperation of my group. At saka pangalawa, nandyan yung aming fighting spirit, ang strong determination para makamit namin ang tagumpay na aming inaasam. So mula dito ma'am sa San Jose Group, maraming salamat sa inyong pakikinig. Thank you. Ang galing naman, hindi ka nawala. Tagumpay ang San Jose. Okay, maraming salamat. Maraming salamat. At ngayon ay pupunta na tayo sa ating susunod na talakayan. No? Ayan. So, ito, natapos natin yan. Ngayon, ano-ano ba ang mga stages o yugto ng pagkabuo ng isang team? Una, ito, yung forming o yung pagbubuo, ang mga tao ay nagsasama-sama bilang isang team dahil sa isang layunin. Number 2, yung storming. Sa mga susunod na araw, madadaanan nyo yung mga pagsubok. Magkakaroon kayo ng mga hindi pagkakaunawaan. Pero habang kayo ay natututo rin kayo na magtrabaho ng sama-sama. Diba? And then number 3, yung norming, yung mga ibig sabihin, kayo ay nag-normalize na ang inyong sitwasyon at kayo ay nagsisimulang magkaroon ng good working relationship. At performing, ibig sabihin, kayo ay gumagawa na at ang team ay nagiging magaling at epektibo na sa kanilang ginagawa na ang magkakasama. At adjourning, kapag natapos na ang proyekto, ay hiwa-hiwalay na uli kayo. Pero dahil kayo ay nagkaroon ng magandang pagsasamahan, pwede ninyong gawing isang permanenteng organisasyon o permanenteng samahan ang inyong nabuong team, especially kapag kayo ay nagkaroon na kayo ng tiwala sa isa't isa. Dahil kapag tayo nagtiwala na tayo, nakita na natin ang kagalingan ang bawat isa, yan ay nagdudulot sa atin ng maraming tagumpay na proyekto na kayo-kayo ang magkakasama. Gusto nyo ba ng permanent o
temporary team? Permanent. Very good. Para dahil pag kayo nagtayo yung iba na magtatayo ng livelihood, pag kayo hindi kayo pwedeng basta sumuko. Oo, Wendy. Yes. Sipion, Wendy, ikaw ka? Yes po, ma'am. Permanent po, ma'am. Dapat. Okay, dahil po kayo ang inyong pinaplano ay livelihood, dapat isipin ninyo na maging permanent kayo. Ayan. Okay, next is, ayan, yung farming stage, paliwanag natin kapag ang mga tao kasi sila ay, ngayon, magkakasama kayo, una ay mga polite kayo, kumbaga kayo ay mag-aalang sa isa't isa. At nakita nila na sa isa't isa na matatapos nila ang mga gawain, no? Siyempre, meron tinatawag yung honeymoon period, kumbaga kayo ay pinapakilala nyo ang inyong sarili sa isa't isa. At excited kayo sa inyong mga pinaplano. Yung iba naman ay maaaring sila ay takot o kaya ay nahihiya dahil sa mga pinag-uusapan na sa sarili nila ay baka hindi nila kaya. Yung pagbubuo ito ay ginagawa sa pamamagitan ng yung mga mahihirap na task at yung konting support lang ang maipo-provide ng structure, no, o ng isang team habang ang grupo ay nagde-develop. Halimbawa, ang SJ Kabitak ay isa ng tagumpay na organisasyon sa Abinaga, sa kanila, no? Kung titingnan natin. At kung sila ay nag-iisip ng isang proyekto, sila ay bubuo ng isang team. Ayan. At ang gusto nilang team ay yung hindi masyadong magre-require ng maraming supervision. Kasi pare-pareho na kayong busy. So, inaasahan na kapag kayo ay nabuo sa ilalim ng SJ Kabitak, ay ang team na ito na magsisimula ng bagong proyekto ay magre-report lagi ng kanilang mga nagawa na at na kung ano na ang progress noong ipinapagawa sa kanila ng organisasyon ng kanilang presidente. Dapat ang isang magandang yung magandang approach ay kailangan tignan natin kung ano ang maipoprovide ng team at huwag natin silang gaanong bantayan. Ibigyan lang natin sila ng deadline at ibigyan lang natin sila ng mga tasks na pwede nilang gawin. At ipakita natin, kailangan ipakita ng SJ Kabitak ang kanyang tiwala sa mga team members na kanyang napili. Okay, tayo on. Yung storming stage o yung panahon na kayo ay nagkakaroon na kayo, nakikita nyo na yung mga ugali, no? Meron na kayong mga hindi gusto nakikita sa inyong mga team members. At nagkakaroon na ng conflict dahil sa mga role na binigay. Sabi, bakit ang kanyang role madali? Bakit ang akin mahirap? Tapos, sa panahon na to, mag-aba ang kanilang output. Kaya walang nag-agawa, walang nai-report na output. Ang itong mga ganitong stage, no, ibig sabihin yung storming, ito yung bagyo, no? Ito yung mga challenging stage, no?
ito ay lumalabas, nagkakaroon ng conflict kapag hindi malinaw ang mga responsibilities ng bawat team members. At kailangan ito ay ating ma-manage o mabigyan natin ng masubaybayan natin sila para sila ay maging productive. At kailangan yung ating presidente at ang team leader ay ina-assert o inigiit ang kanyang responsibility as a leader at siya ang magsusolve ng mga away-away. At yung mga layunin sa bawat gawa at yung mga individual roles and responsibility ay kailangan siguro na reviewin at linawin kung ano talaga ako. Ako ba halimbawa, ako na nga ang tagalista ng mga bibilhin tapos ako pa rin ba ang bibili? Ganon. Isa tinag-aawayan yan. At kailangan ang ating team leader ay huwag-hahayaan na magkaroon ng mga ganyang maliliit na away dahil yan ay lalaki. At kailangan lagi nating ina-address o binibigyan ng solusyon yung mga conflict o yung mga hindi pagkakaunawaan. Yung norming stage, yung third stage naman, di ba kapag kayo na nagkakalinawan na kayo, malinaw na lahat, at yung mga away-away ay na susolusyonan, nakakatrabaho na kayo ng maganda at may tiwala na kayo sa bawat isa. At kayo ay nagkakaroon kayo ng mga rules dahil kailangan sa isang grupo ay mayroong sinusunod na mga rules. Halimbawa, bawal ang ma-late, bawal ang bawal ang nagsa-cellphone kapag tayo ay nagmi-meeting. At yan ay kailangan na pinagkakasunduan ng lahat yung mga rules na ine-establish natin within the team. At yung ang pagmamanage ng mga ganitong proseso ay nangangailangan ng talagang focus. Kailangan ang ating team leader ay nakafocus at hindi lang siya nagbibigay ng mga gawain sa bawat miyembro, kundi siya rin ay nagbibigay ng opportunity na sila ay makapag-contribute on their own. At kailangan ay kayo ay sabay-sabay na nagpaplano. Meron kayong plano para kung paano tutuparin ang inyong iniisip na trabaho. Tulad nung yung ipinakita sa atin ng Binanban, talagang nakaplano sila. Ganon din yung sa SJ Kabitak, may plano sila talaga. Kailangan malinaw yung ating pagpaplano. Diba, sabi nga natin, kapag tayo ay humihingi, kailangan malinaw baka kung ano maibigay sa atin. At ang bawat team members kailangan ay maging serious sa pagtupad din ang kanilang mga tungkulin. At kailangan ay magkaroon din kayo ng socialization, Kailangan kayo ay nagre-relax din, nag-enjoy din kayo, paminsan-minsan nagpa-bonding. Halimbawa, punta kayo sa beach, mag-swimming, ayun. Pero kailangan gastos nyo, ha? Pero kung may budget, ay hindi budgetan. At yung panahon na kayo ay nagtatrabaho na, performance level na kayo.
At siyempre, yung pinakamagandang detail ng inyong pagtatrabaho ay maa-achieve ninyo. At ang team ay nagiging independent na sila at sila ay para na silang pamilya. At sila ay mayroon silang strong sense of achievement na parang proud na sila sa nagawa ng kanilang team. Diba? Halimbawa, hoy, nakateta tayo ng first 2,000 binantan. Or, hoy, nakapag-print tayo ng first 2,000 t-shirts. So, diba? Sabi ng SJ Kabita. Kailangan itong mga to ay celebrate, no? At kapag dito na, ang leader ay medyo na siya, panatag na siya, kaya hindi na siya gaano, laylo muna siya ng konti at hinahayaan niya na may mga ibang leaders na lumabas, ma-develop. At napaka-importante ng mga social activities and celebration ng mga tagumpay para i-support yan ay napaka-importanting support sa ating mga ginagawa. At pero kapag hindi naman tayo para mag-relax, kundi para mag-focus sa higher performance o mas magandang trabaho, kailangan ito ay rin tayo, tinitingnan din natin kung kailan pwedeng magsaya at kailan pwedeng maging serious. At syempre, kailangan din ng mayroong balance between task and support function para manatili yung ating achievement at mataas ang ating motivation na magtrabaho bilang isang team. At meron din tayo mga ground rules, no? Dahil ito ay nakakatulong para magkaroon ng standard and expectation sa bawat team. At ang mga rules na yan ay dapat tinutugunan yung honesty in all communication. Sino dapat ang in charge sa communication? At kapag may resolution, ano ang dapat na gawin? Diba? Halimbawa, paano kung may reklamo na halimbawa si ganito, yung may nawawala ang benta. O yan, syempre, serious na yun. At yung pagbabago ng mga procedures, halimbawa, iba na ang natin ang pag-request. Ano na yan? At kapag kayo nag-meeting, ay pinapayagan ba na mag-interrupt ang another team member habang ikaw ay nagsasalita? Siyempre hindi, no? At ano ang mga katanggap-tanggap na ugali kapag mag-i-interrupt ka sa isang nagsasalita? Halimbawa, kung paulit-ulit na yung sinasabi niya, edi pwede na tayo mag-interrupt. Ano ang punishment o penalty para sa laging late? At doon sa laging may hawak ng cellphone, hindi nakikinig, text ng text habang meeting. Dahil kapag tayo ay may rules, ito ay nakakatulong para maiwasan natin ang mga hindi pagkakaunawaan. Dahil alam ng mga miyembro kung ano ang ine-expect para sa kanila. Para sa mga virtual teams, syempre, bawa sa atin, no, importante rin tayo na may crowd, na mayroon tayong mga rules na sinusunod. At ngayon, eto meron mga team building activities na nakakatulong para kayo ay
para kayo ay mas lalong maging ano, 'di ba? Sa munisipyo pag kayo nag-report, nag-request ng team building, dadalhin lang kayo sa beach. Kaya magpi-picnic. At wala kayong ginagawa doon kundi kumain at mag-swimming. So, pero kapag kayo ay nagti-team building, may mga activities yan. At ito, ang mga team building activities ay tumutulong para ang mga miyembro ay maging close, maging magtrabaho para lang sa interes ng proyekto at para mapalago ang performance ng bawat isa. Ito ay kasama yung trabaho ng project managers na i-guide and manage at ma-improve yung interaction ng mga team members. Yung tiwala at pagkakaisa at pagiging matibay ng mga team members para ito ay ma-improve. At lahat ng project activities include team building activities. Oo, ano ba ang mga team building activities na nasamahan nyo na? O na kayo ay at sa buong existence o buhay ng isang project team, ang team building activities require concerted efforts. Kumbaga, lahat, no? Halimbawa, sa bawat komunidad sa ating project, meron tayong organization development team, no? Na binubuo ng 5 miyembro sa bawat area. At kasama na rin doon sa ODT yung yung ating area coordinator. So sila ay bumubuo ng isang team under sa WOWD. Kaya itong team building ay napaka-importante rin para sa kanila at sa mga ODP o Area Organization Development Team para sila ay makapagplano at kung paano nila aabutin yung mga layunin ng proyekto at kayo ay makilala bilang bahagi ng mga decision-making team sa inyong mga lugar. So, at ito dapat ay nagsisimula early in the life of the project. Kaya nga, sa ating susunod na face-to-face meeting, yan ang isa sa ating exercises on-site na gagawin sa mga ODP, area coordinator, at sa ating mga candidates for trainers. Dahil naniniwala tayo na ang pinaka-qualified na maging agent of change sa inyong lugar ay kayo mismo. At hindi pwede na ipapaubayan natin sa iba sa ibang mga kamay ang ating pagpudlad. Kaya nga dapat tayo ay magbuo ng mga teams, no, na tutulong din sa ating ODT para maabot natin yung layunin ng ating proyekto. Halimbawa, kung ang ODT ay para hilahin kayo na mag-participate dito, magkakaroon din tayo ng team sa iba't ibang aspeto ng proyekto. Halimbawa, livelihood team. Ito yung magpaplano ng mga livelihood para sa mga PWD sa bawat barangay. Trainers, training team.
sila yung in charge sa mga training na ganito na kung saan kailangan mapaunlad ang ating mga kaalaman, no? At tayo ay kapag pumunta tayo ng munisipyo, alam natin ang ating sasabihin. At kailangan din natin na ang access audit team, di ba? Ito yung team na nakaharap sa mga sa engineering at kay mayor para sila ang isama ang engineering team na sila ay gawing member ng accessibility audit team. Marami pa, no? Yung employment, iba pa yung livelihood, yung mga employment, yung mga nag-aral na kailangan ng trabaho. Ano pa? Marami pa, no? Marami pang team na pwede natin advocacy team, no? Yung ginagawa ng yung ginagawa ng angat disabilidad, no? Yon ay isang advocacy. Sila na ang mag-event organizing para para magkaroon ng awareness ang buong bayan tungkol sa mga kakayahan ng ating mga may kapansanan. Ayan. Ito yung team activity natin. Kaya lang, wala kayong mga materyales. Ito yung ating gagawin sana, no? You build a tallest tower using paper and scotch tape. So, hindi natin ito napaghandaan. Pero, meron tayong replacement na activity. Ang replacement activity natin dito ay balik tayo sa ating mga team. No? At okay, tumalik tayo sa ating mga team at in 10 minutes, isulat natin lahat. Isulat natin lahat yung mga ugali na dapat ay nasa isang team at yung mga ugali na hindi dapat na hindi dapat na ipinapakita ng mga team members. Okay. Ayan. Isulat ang mga tamang ugali para sa isang team leader at mga members. Itapat ang mga maling ugali na hindi dapat konsintihin. Oh?
sa isang team. Ay. Okay? Ready na? Yan. Okay? Your 10 minutes starts now. Mag-value muna ako.
Okay, ready? Ready na ba? Okay na? Okay, ilang minutes pa? Kaniyo, ang green nga kortina na so kamo gid diha center. So sigid mo mag diha. Kay kaning diri okay ra. Very good po, sir. This is me. Okay. Ready na daw po ang Kalabanga, Miss Carmen. Okay. Kalabanga, ready? Domi, nasan ka na? Hello, ma'am. Ito na po, ma'am, ang group Binanban. Okay. Maray na hapon po. Hello. Maray na hapon po. Maray na hapon. Pinente po. Po yan po, ang samuya po ni Nambuwan po. Ay, isulat, Nambuwan po, isulat ang mga tamang ugali ng bawat isang team leader o member. Ngunit po, asar po, mabait at matulungin sa magandang ugali. Sa maling ugali naman po, ikunin, mahiyain. May kumpiyansa sa sarili, hindi nagkakilaho. Sila purisima po. Maunawain at matulungin. Yan. Ang ating maling gawain, mainitin ang ulo, binaliw ko. Matulungin sa kapwa. Ang maling gawain naman, madaling magalit. Pabrika. Para kaibigan, ang maling gawain po, mabilis magalit, tumagudtod po. Matulungin, tapos
Mahiyain. Del Carmen po. Masayahin, matulungin sa kapwa. Stress naman po ang sa iyang maling gawain po. Kabanbanan. Ayan. Laging ligpo. Binanuanan. Salamat. Okay. Thank you, Joanne. Ang susunod naman po ang galing sa Team Angat Disabilidad. May bago po silang tagapagsalita. Ayan. Ang galing ni Whiskey, ha. May bagong siyang Good afternoon po mga ito po yung mga ugali na dapat tamang ugali ng isang team. Number 1 po ay pagkakaisa, partisipasyon o nakikipag-coordinate sa mga teammates. Number 3, bukas ang opinion. 4, brainstorming. 5, magkaroon ng compassion. Integrity. Integrity. Number 6, integrity. 7, tiwala at respeto sa bawat isa. Number 8, komunikasyon. Number 9, matibay na makinig. At makinig sa mga opinion ng iba. 10, mahusay na plano ng kanyang objective at strategy. Number 11, organisasyon. 12, respeto. 13, mahusay sa verbal at written communication. Mga maling ugali na hindi dapat konsintihin. Tamad, latecomers, Number 3, walang pakikisama. Number 4, Ningas ko doon. Ningas kugon. 5, hindi nakikinig sa opinion ng iba. 6, may sariling opinion. Number 7, walang tiwala. Yun lang po. Okay, thank you. Thank you po. Thank you, Kalabanga. And next, sino ang next? Tap na po. Okay, Tap. Tap. Kami po at Ito na po ang group 1 na pinungunahan po ni Ate Elsie Morales. Ate Elsie. Ay, si Ate Merly na lang po pala. Si Ate Merly na lang. Okay, Ate Merly. Good afternoon po, Ma'am. Hello. Hindi ko nakikita. Hindi ko makita si Ate Merly. Ito po yung amin, isulat ang mga tamang ugali para sa isang team, leader at member. Una sa lahat po, may tiwala ka sa Diyos. Kadua, tapat, may tiwala sa isa, marunong kang umunawa sa mga member, may disiplina sa sarili. Number 6, masipag at may tiyaga. Ang itapat ang mga maling ugali sa hindi dapat konsintihin sa team. Tamad kung inuutosan, palaging may reklamo, walang disiplina sa sarili, mapagbintang sa kapwa, hindi tumutulong sa mga gawain, magnanakaw, hindi umaatin sa meeting. Yun lang po, salamat. Yun. Kick out na yan. Kick out agad. Okay, Ayan wala po na? Meron pa? Meron pa sa group 2 po. Okay, sige. Ate Lenny naman po. Okay, Ate Lenny. Hello po, good afternoon po. Ito po ang tamang ugali na para sa isang team leader at membro. Masunurin, masipag, mapagbigay, matipid, tapat, makikisama, may pagkukusa o
open for suggestion. Ang maling ugali na hindi dapat konsentihin sa team, palautos, tamad, madamot, waldas, hindi tapat, or sinungaling, makasarili, ayaw kumilos na mag-isa, hindi nakikinig sa sinasabi ng miyembro. Yun lang po. Salamat. May ganyan ba dyan? Okay, thank you, Taap. Thank you. Sunod na ako, Postela. Saan ako, Postela? Ayan, Compostela. Nalagtag ba ang Compostela? Parang wala po sila. Opo. Parang Oo nga, naubos na raw yung internet niya na 6 gig. Ako po, ma'am. Okay, akit na. Andito na? Si ano na. Compostela. Ayan, si Ate Vilma. Yan, Okay, yan. go, Ate Vilma. Ang tamang ugali sa ka-good leader. A good leader is a good follower. A good member, follow the rules and regulations of your team. Ang pangatlo, itapat ang mga ugali hindi dapat konsentihin sa team. Kung mayroon siyang ginagawang mali sa pamamalakad ng kanyang negosyo. Example, corruption. Di dapat konsentihin ang kanyang maling ginagawa. Ito lang po, ma'am. Salamat po. Thank you, Ate B. Salamat po. San Jose. Wow, ang mga taga San Jose, kitang-kita. San Jose, dali yan hanggat malakas ang internet. Ma'am Carmen? Yes? Okay po, magandang hapon po sa lahat. Ready na kami dito. Go na. Just want to share. Okay, ma'am. Ang last one. Okay po. Okay, no, from San Jose. Ang isa pong quality ng isang magandang leader ay dapat si Ma'am Flor Panangin. Okay, Ma'am Flor, go ahead. Team leader. Yan, dali. Yan, o diba? Sabi ko na. Palagpakan muna natin para masikasing ating Dito sa gitna. Sa gitna. Ayan, igitna mo siya, pwede. Okay na, go natin yan. Hanggat nalakas ang internet. Sorry. A good leader, ito ang sa amin, ma'am. Responsible, cooperation, understanding, discipline, respect, team management, teamwork, godly. Ang bad leader, selfish, dishonest, lazy, irresponsible, mayabang, negatively, noisy, talkative, determinated, and don't say bad words. Yun ra, ma'am, ang sa group. Yes, matagumpay na naman matagumpay na naman ang San Jose. Very good. Meron ka ba, Wendy? Ma'am, may dadagdag po. Meron tayo. Go. Planet. Go ahead, Miss Renita. Okay, yes. Good afternoon. May dagdag lang po ako ang isang mabuting leader dapat creative, focus on team development. Ang isa pong leader ay visionary. Marunong siyang abutin yung kung ano yung pangarap, no? Doing the vision in works po. Kung ano po yung iniisip nyo, dapat gawan ng paraan para maabot. Hindi puro salita at walang gawa, no? Yun po ang importante. Then, responsible. Ang isa pong leader ay dapat responsible sa kanyang tungkulin. May tapat. So, tapat siya na gagawin yun.
maraming strategy, flexible din minsan kasi pag may dapat gawa ng paraan, dapat hindi tayo sobrang stricto. At saka yung bad habit ng isang leader, pareho lang po kanina nabanggit na po, no? Then, yung sa member po, dapat ang member po ay participative. Kung ano po yung binibigay na task ng isang leader sa isang member, dapat gawin niya. Then, tulungan kung ano po yung mga conflict na nandyan at hindi aabot sa quarrel. Yun lang po ang isi-share ko sa ating activity ngayon. Good afternoon, everyone. Okay, take it from a good leader from San Jose. Ayan. Dapat ay tuloy-tuloy ang ganyang responsible and sustainable leadership sa lahat. Okay, Compostela? Magandang hapon po sa lahat. Ang grupo po namin ng Team Pink, isulat ang mga tamang ugali ng isang team leader at mga member at itapat ang maling ugali na di dapat konsentihin sa isang team. Meron po akong isinulat ditong 3 katangian. Ang tamang ugali po ng isang team leader at member ay may malawak na kaisipan at pag-unawa sa kanyang member. At ang maling ugali naman po na katapat nito ay yung makitid ang pag-uunawa o hindi siya nakikiayon sa anumang mga nais ibahagi ng kanyang mga kasama. At pangalawa pa yung magiging matyaga ng isang leader at member. Ang tapat po nito nga o tamang ugali ay yung pagiging tamad o yung umuoo lang po pero wala po sa kanyang gawa. Ang pangatlo na pong katangian na tamang ugali ng leader at member ay yung nasa puso ang iyong ginagawa at nasa isipan mo rin po. Ang mali pong ugali ay yung hindi siniseryoso ang ginagawa, yung parang wala lang po siyang pake kung ano man yung mga kasamahan niya na nais magbahagi ng kanilang mga opinion. Yun lang po, salamat. Okay, thank you, Ronaldin. Next, meron pa? Magandang hapon po. Kami po pala ang Team Payaman. Ang tamang pag-uugali ng isang team leader o member ay may good leadership, disiplinado, transparency, may tiwala sa bawat isa, may suporta, at higit sa lahat, maka-Diyos. Maling ugali na hindi dapat sa isang team leader at member yung hindi makikinig sa bawat membro, walang disiplina, walang pagkakaisa, o walang suporta sa grupo. Maraming salamat. Okay, thank you. Meron pa? Sa si Ma, meron pang team na hindi pa nakalimutan ko. Oh, go ahead. Wait lang, 20 Okay na. Go ahead. Magandang hapon ulit sa iyong lahat. Tamang ugali, well-disciplined, positive, madiskarte, smart, malikhain, matapang, maling ugali, ay nakakasarili, shy, mayabang, mahina ang loob, mataas, taksi. Yan lang po. Okay. Meron pa? Last? Please? Okay. Yan lang, baro. Ang sa amin po, mga grupo, sa aming team, sulat ang tamang ugali sa isang leader at member. Para sa akin, ang isang leader ay may mahaba at malawak na pag-unawa, pag-iisip sa kanya, intindihin ang kanyang mga kasamahan. Ang mapagmahal, nakikinig sa mga hinaing, matulungin, may pag-unawa sa buhay at may pananaw, looking forward to siya. At saka ang mali pong at ang tapat na maling ugali sa dapat konsintahin sa isang team
yung ugaling maya-maya na lang, kumbaga wala sa kilos, nasa salita, wala sa gawa. Ganun lang po. Okay, thank you, Compostela. Back to you, Wendy. Back to San Jose. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ito ang team 2. Ito po ang kanilang representative, si Medlevet Lahoy-Lahoy. Ahoy-Yohoy, Lelebet Lahoy-Yohoy. Ang mga tamang ugali ng isang team leader at member. Isang responsable, honest o tapat sa tungkulin, nagtutulungan, nagkakaisa, may respeto sa bawat isa, may disiplina, may tiwala sa grupo, mapagkumbaba, mataas ang pasensya at masipag. Ang mga maling ugali na hindi dapat konsentihin ng team ay ang irresponsable, hindi nakikinig sa opinyon ng iba, hindi nagkakaintindihan, walang respeto, walang disiplina, walang tiwala sa sarili at sa grupo, hindi nagkakaisa, mataas ang tingin sa sarili. Yun lamang po. Salamat. Okay, salamat sa lahat. Ang ganda. Meron po, ma'am, last term. Okay, go ahead. Term 3 po. Si Kuya Eddie Baruman. Okay, Eddie, go ahead. Yes, Ma'am Carmen, magandang hapon ulit sa inyong lahat. Mula sa San Jose Kapitbisig ng Tamay Pansanan, sa inyo muli upang ihatid ang mga impormasyon at balita mula sa aming grupo. Ang isang leader ay kinakailangan po na mayroon kang tinatawag na makatao at makadiyos. Marunong ka magrespeto sa kapwa mo officers at saka members. Pakinggan mo kung anuman ang mga ipaabot sa leader upang mabigyan ng pansin ang naturang opinion. Maayos ba ito? Maganda ba ito para sa naturang grupo? Ang isang leader mayroong determinasyon, mayroong fighting spirit, may progresibo upang ipaglaban ang karapat-dapat sa naturang grupo para sa kabuuan ng San Jose Kapitbisig ng taong may kapansanan dito sa San Jose. At ang isa naman naming hindi maganda sa isang leader, kinakailangan team at saka isang leader. Ang hindi maganda man sa isang team na yung hindi ka marunong magpakinig sa mga grupo mo, sa mga membro mo, hambog ka, gusto mo na yung sarili mo lang ang ipaano sa kanila. So hindi dapat yan ang maging leader na ganong klaseng ugali. At saka mayroon kang pagrespeto na marinig yung sa kanilang suggestion. At so sa maling ugali, ma'am, selfish, arrogant, siya at saka pikunin at iba pa. So mula dito, maraming salamat. Ay ma'am, sandali po, mayroon pala akong nakalimutan. Kasi ang San Jose Kapitbisig ng Tamay Kapansanan, ma'am, mayroon kaming kanang layunin na yung sinasabi mo na magkaroon kami ng banding, mayroon kaming through Constitution and bylaws, magkaroon kami ng foundation day sa San Jose Kapitbisig ng Tamay Kapansanan para doon namin ganapin ang banding family sa bawat membro ng naturang grupo. Oo, talagang ang lakas mo sa internet. Ang lakas mo sa internet, hindi nawawala pag ikaw. Ano lang? DJ namin dito, ma'am. Maraming salamat sa San Jose Kapitbisig. At maraming salamat sa lahat na nagbahagi. Huwag kalimutan i-upload ang inyong report sa GC, ha? Hindi. Okay. Sige. Okay. So tayo ay pupunta na tayo sa ating susunod na ang ating susunod na lesson. So, paano natin mapapanatili no na ang ating
ng ating team ay maging malakas, no? Kailangan natin ng mga training opportunities para sa ating mga team members, no? Dahil kailangan nila na magampanan ang kanilang mga tungkulin ng may kaalamaan. Dahil halimbawa kung gusto natin ay tayo ay marketing team o isang livelihood team, dapat tayo ay may kaalaman sa business planning, may kaalaman tayo sa bookkeeping, may kaalaman tayo sa packaging at iba pang mga kaalaman tungkol sa mga gawain na ipinapagawa sa inyo. Yes, staff? Doc, ma'am, iba po yung nakashare sa screen nyo. Ay, iba ba? Oo nga, no. Mali ako. Wait. Share. Iba ang i-share ko. Ito pala. Okay. Okay. Ayan. Kailangan na natin yung training team, no? Kailangan sila ay may kaalaman, kaya dapat sila ay ating bibigyan ng pagkakataon para makapagsanay sa mga trabaho na iniaatas natin sa kanila. Halimbawa, ang disabilidad ay gusto ng PIDAW na sila ay maging event organizer para sa lahat ng mga awareness raising activities sa buong Kalabanga. Kaya itong si Presidente o si State Leader ay magre-request siya dapat ng training on event organizing mula sa PIDAW na i-request naman ni PIDAW sa TESDA, diba? O kaya kung sino man yung mga event organizer sa buong Kalabanga na maaari magbigay ng pagsasanay sa kanilang team event organizer. Yun, mga ganoon. At ano ba ang pundasyon ng isa ang magaling na team? Dapat ang pundasyon ng bawat magaling na team ay yung direksyon, no? Dapat meron kayong direksyon na ito ay magpapasigla, magbibigay ng kaalaman at mapapanatili ang interes ng mga miyembro para sila ay hindi bumitaw sa team ninyo. At ang team hindi sila may inspire kung hindi nila alam kung ano ang kanilang gagawin. Dapat po na malinaw ang gagawin ng bawat team. At yung mga layunin na yan ay dapat challenging pero hindi masyadong mahirap na wala ka ng agad-agana para wala ka ng motivation kasi ang dali-dali lang eh. Pero hindi naman sobrang hirap para mawala ang interest ng mga miyembro. Sabi nga, if you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together. Ibig sabihin, kung gusto mo ng matilis, mag-isa ka. Pero kung gusto mo ng makarating ka ng malayo at may impact, dapat ay mayroon kayo ay magkakasama, di ba? Okay, so yan ang ating lesson sa team building at meron tayong gagawin, no? Saan ba yun? Meron tayong assignment. Ayan. Siguro, ito yung ating assignment.
Ayan. Kailangan mag-discuss ninyo, no? Isipin ninyo yung yung experience nyo, yung inyong best experience na kayo ay na-involve sa isang team o isang grupo. At yung mga panahon na ito yung meron kayong ginawa, nakagawa kayo ng isang napakahalaga at makahulugan at empowering na success, na matagumpay, no? Na nagsisimbolo sa isang matagumpay na grupo. At i-share nyo yan at bakit ito ay good team na nasalihan ninyo at paano kayo nakasali dito at ano ang inyong natutuhan. Palagay ko naman, no? Ayan, ibig sabihin, yan ay kanya-kanyang kwento, no? Kanya-kanyang kwento na pwede ninyong isulat sa inyong notebook at i-highlight ninyo ito, ano yung natutuhan ninyo dito. Siguro naman lahat kayo ay nakasama na kayo sa isang matagumpay na proyekto, no? At ano ang katangian ninyo at kaalaman na pwede ninyong i-contribute dito sa team ninyo ngayon? Sa inyong sarili, wala talaga ito, kailangan maging honest kayo, ha? Huwag niyo nang itago, no? Huwag niyo nang itago. Ano ang inyong mga kasanayan, yung inyong mga katangian, yung inyong kaalaman o mga experience na maaari ninyong dalhin dito sa team na binuo ninyo ngayon. At dito naman sa inyong team, sa palagay ninyo, ano ang mas pinahahalagahan ninyo bilang bahagi ng team na ito? Ibig sabihin, ano yung importante sa inyo? Bakit importante sa inyo na bahagi kayo ng team na ito? At ano yung mga kasanayan niya, yung kanyang mga, ano yung mga pinahahalagahan nila o yung values, yung mga tradisyon, ang nagsisimbolo ng kanyang kalakasan. At pinagsama-sama kayo, karamihan sa inyo ay mga honest at masisipag. Ilagay niyo, we are a group of hardworking people. So, ibig sabihin, yun ang pinahahalagahan ninyo sa team ninyo ngayon. And so on. At pangatlo, kung kayo ay may 3 kahilingan, ano yung mga kahilingan ninyo para sa inyong team? Okay, naintindihan po ba? At yan po ay ating i-discuss natin sa ating susunod na pagkikita. At ang susunod nating lesson ay module ay yung leadership na pinaka-importante. Pinaka-importante po ito dahil kayo, alam namin, mga leaders na kayo. At ito ay isang bahagian. Pag-aaralan natin ang inyong mga experiences bilang mga leader at titingnan natin paano natin magagamit ang inyong mga karanasan para tayo ay makabuo ng mas maganda at magandang proyekto para sa ikauunlad ng ating samahan.
Naintindihan po ba ito ay ipopost natin ito sa inyong GC at sa susunod yan po ay ating i-discuss. Okay po ba? Kung meron po ba kayong tanong, may mga tanong ba? Okay, kung wala nang tanong, pwede tayong magkaroon ng last sharing. Ano po yung natutuhan ninyo ngayong araw na sa palagay ninyo ay ito yung pinakatagandang bagay na inyong natutuhan ngayong araw. Okay? Let's start with sino na lang? Siyempre, alphabetical tayo, no? Tignan natin ang Compostela. Ano ang natutuhan nyo ngayong araw? Yung sa dalawang, tatlo, ilan ba yung team natin? Team? Si Ronaldine. Yan ang gusto ko, tumatayo agad. Magandang hapon po ulit sa lahat, ma'am. Ako po si Ronaldine Mahinay. Ang nais ko pong ibahagi sa aking mga kasamahan kahit pa po saan bang dako sa Pilipinas na ngayong araw po na ito ay ibinabahagi po dito ang pagkakaroon po natin ng isang team kung saan ang ating mga kasamahan o member ay ating ibabahagi po natin ang mga opinion para po madagdagan din po ang mga kaalaman nila at makinig po tayo kung ano man po yung na-explore nilang ipahiwatig sa atin at pagsasama-samahin po ito upang maging isang magtagumpay na team, ang isang team building. Yun lang po. Hey, thank you. Meron pa sa Compostela? Sino pa? Go. Wala na? Punta na tayo sa agree ba kayo lahat sa sinabi ni Ronaldine? Opo. Taas ang kamay. Ma'am Carmen, pwede mo ulit nung sinabi ko. Okay, Marvin. Sige, Marvin. Ikaw naman. Pwede po paulit po nung sinabi. Ano yung importanteng natutuhan ninyo ngayong araw sa ating session na team building? Okay po. Sige po. Makita yung top. Nasaan na yung top, Marvin? Ayun po. Sorry po, nawala po kami sa Zoom. Pero po Okay. yung importante po na natutunan ko po sa team building is yung sa first part po, naalala ko po doon, meron pong part doon na sinasabing ang team, hindi siya composed of people na magkakapareho ng paniniwala, ng ugali. Ganun po. Tapos nakita ko din po yun sa activities namin ngayon. Hindi po kami pare-pareho ng mga ugali, paniniwala. Pero nagka-come up pa din po kami ng common answer po namin, ng mutual answers po namin para po pagtibayin pa po yung mga team namin. Yun po. Very good, Marvin. Next. SJ? Kabitak? San Jose? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ito, ma'am. Si Miss Lizzie Soliva. Wala na naman. Dito na kami, ma'am. Oo, pero Andito na po wala kayo, ayan. Okay, sige, go ahead. Magandang hapon po. Wow. Ay ating natutunan sa araw na ito ay kung paano gumawa ng goals para sa ating sarili. Tapos at kung paano natin gawin
sunog-sunog kung paano natin makukuha ang ating mga pangarap. Tapos, pagbuo po ng isang grupo at paano makagumpayan ang isang grupo po. Okay. Yun lang. Thank you very much. Sino pa? Okay na, no? So, ano pa? Sige, ay nako, kukunan ko na nga kayo ng picture kasi magatayo ko nga ang background ni SJ Kabita. Yan. Kinunan ko na kayo ng picture. Ang ganda na picture. Kasi ang top naman ngayon ang nawawala. Okay. Yes. Oh, ito na po ma'am, si Ate Dora. Okay, go. Hello. Sige. Natutunan ko ngayon araw na ito ay yung paano ng isang grupo. At sa maraming binigay ng disiplina bawat isa. Wala si ate, Oh, go. Okay, oo, tama. Okay, anyway, alam on, napakabait pa rin ng internet ngayon sa SJ Kapitak dahil maliwanag natin silang nakikita nakita natin sila ng maliwanag, no? Ngayon. Ayan, nakikita natin sila ng maliwanag. Ayan, San Jose. At ang Compostela. Okay, go, Renel. Ay, si ano po to ma'am? Si Ruel. Ruel. Natutunan ko ngayon sa activities ngayon kung paano gawain ang goals sa individual na nandito ngayon sa aming activities and nagpasalamat po ako nga meron dapat sundin yung mga lesson nga sa susunod ng mga Okay, salamat. Oo, ngayon tayo ay maagang uuwi dahil alam natin meron na namang bagyo at sana ay hindi natin masalubong ang bagyo sa ating pag-uwi. Okay lang naman sa amin, ma'am. Okay ba sa inyo? Very good. Okay lang sa akin, ma'am. Walang ma'am, mainit-init lang. Oo, ang Kalabanga ba tapos na? Ay, oo nga pala, nauna pa kayo. Kayo rin din dyan, ma'am. Mag-ingat din kayo kasi may pala doon. Okay, yes. Thank you. Ikaw muna, magpipicture tayo. 1. Yan. Thank you, Ma'am. Salamat. Thank you sa inyo lahat. And ingat sa pag-uwi. Okay, thank you. Gusto pa nila magpa-picture. Isa pa daw picture at Carmen. Okay, isa pa raw, isa pa. Ay, wala ka picture. Wala te. Screenshot. Mau. Pwede rin si Maruel. Okay. 1. Okay, 1, 2, 3. Yeah.
Okay. Thank you. Grabe ang ano nila, ginamit nila yung personality development. Thank you, ma'am. Amen. Thank you. Thank you, everyone. Have a nice day. See you in our next episode. Nagwaki lagi sila. Bye, everyone. Bye. See ya. Bye-bye po. Thank you and good night.